Tiis-tiis muna sa init ang mga pasero sa NAIA Terminal 3. Ngayong mahigit isang oras nang nakapatay ang centralized cooling system doon. Magtatagal po yan hanggang bukas ng umaga. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kamusta mga pasahero dyan? Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero sa airport para maibsan ang init. Halos 12 oras ang itatagal ng shutdown habang kinukumpleto ang installation ng 6 na bagong makinang magpapalamig sa buong terminal. Alas 7 pa lang ng gabi, isa-isa nang ipinupwesto ang mga air cooler sa NAIA Terminal 3. Inilagay ito sa pinakamatataong lugar sa paliparan, kabilang ang check-in counters, immigration at pre-departure area. Itinodo rin ang lakas ng electric fan sa ilang establishmento sa loob ng terminal. Alas 9 ng gabi nang simulan ang shutdown ng centralized cooling system sa Terminal 3. Tatagal ito hanggang alas 9 ng umaga bukas. Ito'y para bigyang daan ang pagpapalit ng 6 na cooling tower o makinang nagpapalamig sa paliparan. Parte ito ng rehabilitasyon para maging mas malamig sa NAIA Terminal 3. Dahil sa init, todo paypay muna ang mga nasa airport. Ang biyaherong si Amanda may dalang portable fan habang naghihintay ng flight pa Taiwan mamayang alas 11 ng gabi. Naka-fan na po kami ngayon kasi mainit po dito right now and nakakahulas. Bago pa lang umalis, parang stressed ka na sa pag-line and all. So yun, sana ma-improve. Hindi naman sapat ang mini fan na dala ni Austin. Buti na lang, may extra tissue siya pamunas ng pawis. Handa naman daw siyang tiisin ang pansamantalang init kapalit ng pangmatagalang ginhawa. Hindi ko rin na-expect, kasi malakas din yung aircon dito. Okay lang kung magiging okay yung mangyayari sa papalit nilang bago. Ayon sa Manila International Airport Authority, higit 1.5 dekada na ang tanda ng mga cooling tower at unang beses pa lang ito papalitan. Huling nagkaaberya sa aircon sa NAIA noong Abril kung saan 2 cooling tower ang pumalya. We were hoping na yung end of life nitong lumang anim would reach yung final installation, which is supposed to happen tonight, no? Kaya lang, yun nga, we experienced na yung incident no April 27. That's why we had to make several repairs, urgent repairs, no, dun sa lumang cooling towers. Parte rin ng rehabilitasyon sa terminal ang OFW Lounge. Formal itong bubuksan sa publiko ngayong linggo. Mas magiging comfortable sa mga katulad ko po na OFW na nagsasacrifice po to work abroad para sa kanilang family po. Balak ding ilipat sa ibang lugar ang mga restaurant sa arrival area. This is still for final detail approval. No? All F&B will be concentrated on a certain portion of the terminal so that we can also make it more sanitary. Yung ating disposal ng waste will be controlled. Yung ating traffic nga no, ng passenger arrival will also be controlled. Ayon sa MIAA, sisikapin bilisan ang pagkumpleto sa installation ng mga cooling system para umiksi ang oras ng nararanasang init sa terminal. Nasa 30,000 pasahero pa naman ang tinatayang maaapektuhan nito. Bukod sa bagong bihis, tinututukan din ng seguridad sa airport. May inilalatag daw na bagong security plan sa NAIA. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.